So yung mission mga kababayan, yung special operation, ginawa ng Philippine Coast Guard po, kahit kokonti yung confidential fund nila. Nandun yung maraming confidential fund kay Inday na ang sabi ni Congresswoman Estela Kimbo, ginastos niya in just 11 days. Pero agad-agad mga kababayan, tumalima sa utos ng ating Pangulong BBM. Ipaabot natin mga kababayan yung ating pagpupugay. Salute to you mga magigiting na members ng ating Philippine Coast Guard. Bakit niya Mr. Maravillas? Sinira na nila, pinagtatanggal na nila mga kababayan, yung inilagay na floating barriers ng mga salot ng mga Chinese. Yung Chinese Coast Guard na salot mga kababayan, dito sa West Philippine Sea, sa paligid ng Baho di Masinloc. After na ipag-utos ng ating Pangulong BBM, talagang Marcos lang po mga kababayan yung sakalam. Hindi lang po mga kababayan nagdadaldal yung ating Pangulo. Tahimik lang po siya. Pero makikita ninyo ang kanyang resolve. Ang kanyang tapang mga kababayan. Talagang ginagawa niya yung tama, yung nararapat para sa ating mga mamamayang Filipino. Yan siya mga kababayan, yung latest na balita. Sabi diyan, Coast Guard show how it conducted the operation to remove the 300-meter long floating barrier installed by China Naval Forces at Baho di Masinloc. Ayan po mga kababayan. Nakikita ninyo kung paano sinira ng ating mga magigiting na Philippine Coast Guard ang floating barrier. Ganon mga kababayan. Kaya congratulations sa ating matatapang magigiting na mga members ng ating Philippine Coast Guard. Hindi po nagpapasindak sa ating mga manlulupig na mga Chinese. Talagang pinaninindigan nila, pinanghahawakan nila mga kababayan, yung ating lupang hinirang. Sa manlulupig, di ka pasisiil. Yan po, mga kababayan, yun ang report ng Manila Standard. PCG removes China barrier. Di ba mga kababayan? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kompletong detalye ng pag-remove, pag-alis, pagsira ng ating Philippine Coast Guard sa floating barrier na mga salot na Chinese, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na din po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, the land of fear. Di tayo po pasisindak na mga kaapu-apuan ni Yuktan. Tayo mga Ophirians, mga kababayan, lahi ni Lapu-Lapu. So sabi dito sa balita, the Philippine Coast Guard on Monday, kahapon, remove the floating barriers installed by China at a shoal in the West Philippine Sea that block Filipino fishermen from the fish-rich area. Doon sila mga kababayan, yung mga Chinese, ninanakaw nila yung ating mga resources, marine resources. Sinisira nila yung mga corals. Doon sila nagpifiesta, mga kababayan, ng bounty ng ating natural resources. Inuuli nila yung mga isda. Pagkatapos, siyempre, territory natin.
nanghuli sa ating teritoryo, ninanakaw nila yung ating mga fishy stocks diyan sa West Philippine Sea. Pagkatapos, ini-import sa atin. Yun ang masaklap doon, mga kababayan. Binibenta sa atin, kaya sabi ni dating senador pala, na ngayon Deputy Speaker ng House of Representatives, kasi tumakbo na siyang Congressman ng Batangas, si Ralph Toricto po. Ninakawan na niya tayo, pinagkikitaan pa. Ayan po, sabi ni Recto, ninakawan na, pinagkikitaan pa. Is China selling Philippine fish taken from West Philippine Sea? Sabi ni Recto. You see, hinuli mga kababayan sa ating karagatan, pagkatapos ini-import sa atin, dinadala muna sa kanila, pagkatapos pinapasok sa atin as pinagbibinta sa atin as imported fish from China. Tapos yung mga kalupaan natin, kabundukan natin, tinibag nila sa pakikipagsabuatan sa mga Filipino officials na pro-China. Yun ang ginamit nila, mga kababayan, sa pag-build ng artificial island na ginawa nilang military base dyan sa West Philippine Sea. Ganon tayo sinalaula ng mga Chinese. Pero mga kababayan, doon sa Tugigaraw Airport, VIP yung pagtrato doon. Sa mga Chinese. Bawal doon sa VIP lounge, mga kababayan ng airport, yung mga Filipino. Yung Chinese, galit si Colonel Kirubin. Yung Chinese, VIP po doon. Yung province po ni Governor Mamba sa Cagayan, matindi. But anyway, balikan muna natin itong pagtanggal ng Coast Guard doon sa floating barrier, mga kababayan. So yung mission, mga kababayan, yung special operation, ginawa ng Philippine Coast Guard po, kahit kokonti yung confidential fund nila. Nandun yung maraming confidential fund kay Inday na ang sabi ni Congresswoman Estela Kimbo, ginastos niya in just 11 days. Pero agad-agad, mga kababayan, tumalima sa utos ng ating Pangulong BBM. Tanggalin na niya ninyo yung floating barrier kasi it is a hazard niya sa navigation. Peligroso sa ating mga maglalayag, mga kababayan. Ayan po, following the orders of President in the direction on National Security Advisor Eduardo Anyo. So agad-agad tumalima, mga kababayan, yung ating magigiting na Philippine Coast Guard sa naging utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi rito, in a statement, the National Task Force for the West Philippine Sea, NTF-WPS, na pinangungunahan, mga kababayan, ni Anyo, said the PCG was directed to execute a special operation to remove the floating barrier that obstructed the southeast entrance of the Bajo de Masinloc, na inilagay, mga kababayan, na mga barkada ni Maudix. Mga minions, mga kababayan, ni Xi Jinping. Ayan po, mga kababayan, special operation yung ginawa. Kasi nga po, nagpo-pose siya ng hazard to navigation in a clear violation niya of international law. Ayan po, mga kababayan, yung aerial view ng Bajo de Masinloc. At yan, mga kababayan, yung tinanggal na floating barrier na nilagay ng mga salot na Chinese. Mabuhay po kayo, mga matatapang, mga bayani natin na members ng Philippine Coast Guard. So sabi rito,
it also hinders the conduct of fishing in livelihood activities ng ating mga kababayang Filipino fishermen sa Baho de Masinloc or BDM, which is an integral part of the Philippine National Territory, sabi po ng ating Philippine Coast Guard. So, the decisive action of the Philippine Navy to remove the barrier aligns with the international law and the Philippines' sovereignty over the shoal, sabi po ng task force. Yan po mga kababayan. So sabi po ni Anyo na ang paglalagayan niya nila ng barriers violates the traditional fishing rights of the country's fishers whose rights were affirmed by the 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration ng United Nations. The arbitral court, Anyo said, ruled categorically that such actions by China violated the traditional fishing rights of Filipino fishermen in the shoal who have been fishing there for centuries. Napakatagal ng panahon mga kababayan. For centuries, nangingisda dyan yung ating mga kababayang Filipino. Side by side with the Chinese. Nagtutulungan po sila, mga kababayan. Bagalimbawa may nadisgrasya sa mga Chinese, may lumubog na bangka, sinasakluluhan po ng ating mga mangingisda. Tinutulungan po, nagsishare sila ng mga pagkain. Magbabarkada po naman kasi related po tayo sa mga Chinese. Hindi lang related, mga kababayan, neighbor pa, magkapitbahay. Yung kapitbahay natin, yung masama po, naging sakim. Ito mga Chinese, noon pang panahon, mga kababayan, may mga trade relations na po tayo. Yung pakikipagkalakal natin sa kanila, pumasok mga kababayan yung pagiging sakim ng mga Chinese. Ito na siya. Lumala siya ng pinabayaan ng mga pro-Chinese na mga officials po tayo. Officials po natin. Both local and national. Inoperate po tayo ng mga Chinese. Beginning yung panahon ng Chinese president na si Curicong. Kaya importante po na pipili tayo ng kalahi natin, Pilipino po. Kasi yung tao sa mundo po, kanya-kanyang interes yan. Kaya ipinag-utos sa Bible ng ating Panginoon na kung pipili ka niya ng isang hari ng hari ninyo, galing niya sa inyong tribe. Kaya mag-ingat po tayo sa pagpipili ng mga leaders natin, lalo sa 2025. Palapit na yung midterm election, mga kababayan. At mas lalo tayo mag-ingat sa 2028 presidential and vice presidential elections. Wag na makakapili tayo, makaluluklok mga kababayan, ng isang pro-Chinese. Lalamunin tayo po ng China pa ganon. We will be conquered by China na walang laban. Ganon ang strategy nila mga kababayan. Sun Tzu Art of War. Kaya pumili po tayo ng talagang Pilipino. Yan po mga kababayan ang klaradong utos ng ating Panginoong Diyos sa mga tao. Sabi diyan, you shall surely set a king over you, whom the Lord your God chooses. One from among your brethren you shall set as king over you. You may not set a foreigner over you, who is not your own brother. Yan po ang sabi sa Deuteronomy chapter 17, verse 15. Malinaw na po, mga kababayan. Pipili po tayo ng kalahi natin dapat. Wag yung lahing Chinese. Sigurado po, pag nakapili tayo ng
naglagay tayo ng mga kalahi nila, siyempre, blood is thicker than water. Yung sympathy nila sa kanilang lahi, normal man po yon. Di ba tayo mga Filipino, ganun din? Kahit nandun tayo sa Amerika, kahit na kung saan-saan tayong bansa, hindi nawawala yung pagmamahal natin sa ating sariling bansa, sa ating sariling bayan. Alam ng Diyos yan. Kaya ganon ang naging utos niya sa mga tao. And in fact, yun din po yung naging base ng qualifications ng pagpili ng mga officials. Kaya natural-born Filipino citizen. Pero ang kulang doon, yung dapat dugo na nananalaytay, dapat dugong Pinoy. Hindi lang natural-born Filipino citizen. Napakalinaw. You are to appoint over you the king. The Lord your God chooses. Appoint a king from your brothers. You are not to set a foreigner over you, or one who is not of your people. Naintindihan na ninyo mga DDS? Bakit niya? Ang lolo po, Chinese, nagtaka pa kayo kung bakit, sympathetic sila, mga kababayan, sa kanilang lahi, hindi sa ating mga mamamayang Filipino. Gusto nang maging province po tayo ng China. Saklap, mga kababayan, ng nangyari sa atin. Meanwhile, sabi po ni Justice Secretary Gilbert Jesus Crispin pala. Jesus Crispin Remulla, that he intends to meet with the Department of Foreign Affairs, Philippine Coast Guard, in Office of the Solicitor General within the week to discuss China's latest act of harassment in the West Philippine Sea niya. Ang purpose nito, mga kababayan, para mapag-aralan yung mga ginagawang activities na to, mga violations na ginagawa sa West Philippine Sea ng China, at makapag-file tayo ng formal na reklamo sa United Nations po. On the other hand, si Solicitor General Medardo Guevara said his office is gathering information on all incidents of Chinese abuses in the West Philippine Sea. Sabi niya, we need solid evidence that will stand up in any tribunal. We will carefully evaluate the pros and cons of its legal option because we make any recommendation to the President and to the Department of Foreign Affairs. So, yun po mga kababayan ang sabi ni Guevara. Tayo naman po, lahat legal po ang ginagawa po natin. Hindi tulad ng mga Chinese, lahat illegal. Pati yung entry nila dito mga kababayan, illegal entry. Di ba? Oh, ito yung sinabi mga kababayan ni Congressman Ralph Recto. Ninakawan na niya tayo, pinagkikitaan pa. Inuuli nila dito sa West Philippine Sea, sa ating teritoryo mga kababayan, ang mga isda na pinagbibinta sa atin. What? That is the painful irony, sabi ni Ralph Recto. Recto said China is the Philippines' #1 source of imported fish. What? Around 30.58% in terms of volume, valued at 247 million. According niya to 2021 data. Yan po. Mga kababayan, ginigisa tayo sa sariling mantika, mga kababayan ng mga Chinese. Ang tanong, sabi niya, is this a case of balikbayan fish?
Hinuli dito sa atin ng illegal, ngunit binibinta at binabalik ng legal. If true, this is the worst kind of fish migration anya. Sabi niya rito, kamakailan lang naglabas ang pamalaan ng paintulot sa pag-angkat ng 35,000 toneladang isda na darating sa fourth quarter ng taon at maaaring ibenta lang sa mga palengke. So sabi niya, by cutting the access of Filipino folks to a major protein source, Ricto said, China is playing a different kind of Hunger Games, making fish scarce for us, while satiating its people's large appetite for seafood. What? Kaya sabi niya, ang ginagawa niya ng China ay isang malakas na suntok sa ating sikmura. Kaya sabi niya, China must be called out for what is really doing in the West Philippine Sea. A food blockade that is a crime against humanity. The Chinese fishing militias anya help pull off this great ocean robbery by serving the dual purpose of harassing Filipino boats and ships and by harvesting the bounty of the seas, both done in illegal and dangerous manners. And because of the Chinese blockade, share of our fish catch anya na galing sa West Philippine Sea, according to BIFAR, has dwindled to 7% of the total national fisheries production. Bumagsak po kasi hindi makapangisda. Yung ating mga Filipino fishermen, kasi nga po, kinokordonan po nila, pinapalayas yung ating mga fishermen doon sa sarili nating backyard. Then, pinagdarambong po nila. Sila yung kumukuha, sila yung nagnanakaw, tapos ini-import po sa atin. After nilang nakawin, binibinta sa atin. What? Nasaan ang hostesya niyan, mga kababayan? Pagkatapos doon sa airport ng Cagayan, VIP yung pagtrato natin sa mga Chinese. At napakaganda pa yung mensahe sa 74th anniversary ng China ni Inday. Makita niya, Mr. Maravillas, na nasabi mo, naintindihan mo? Hindi. Chinese po yung pagsalita ni Inday eh. So sabi po ni Ricto rito, Chinese constriction niya of West Philippine Sea cripples a pillar of our food security as the area contributes almost 30% of commercial fisheries output. And as we grapple with fish shortage, partly due to the fact that our access to WPS has been denied, we resort to imports. At yung malamang na ini-import natin, galing din sa ninakaw ng mga Chinese sa pangingisda nila ng illegal dito sa West Philippine Sea. Ganon, mga kababayan. Ayan man lang po, yung mga balita natin ngayon. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinan po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.